mula sa mga tao at kumpanyang nagsimula ng FM broadcasting sa Pilipinas. Now they are back to make broadcast history once again. Sumasang papawid sa buong bansa. Ito ang News Radio Nationwide. So long, Santa Cruz. Electric energy. Balik tayo sa atong panaguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Og sama sa akong gingon ganiha, makauban nato karon atong ma-interview ang election officer sa Commission on Elections para sa munisipalidad sa Santa Cruz. Sir Jonathan Casquejo, kay daghang tag mga tukion. Marso karon, pila na lang ka mga bulan ang atuang barangay elections. Kumusta na ka ang ilahang pagpangandam? Asa na sila sa mga preparasyon ni ini? Nagaan sa natong higayon makatimbaya sa atong masuging tigpaminaw. Adi ang mikropono, Sir Jonathan Casquejo. Maayong hapon, sir. Welcome sa atong programa. Sir Ruel, ug maayong hapon sa mga tigpaminaw. So karon ang COMELEC padayon pata na nagarehistro until May 18 karong tuiga. So far, nasuruyan na namo tanan barangay, nagakandak mi og satellite registration. Apil pod ang mga eskwelahan, tanan eskwelahan sa naay junior high og senior high, amo na po siya lang na adtuan. So far, taas-taas na ta og output sa atong registration. And then paduloy pa mi kung kinsa to nagapa-schedule, magpa-second round sila sa barangay. Until sa May, pag-start sa May, dili na mi mag-satellite kay pundo na mi sa opisina, and then for the last 3 days mangita tag dako-dako nga pesto, which is gina kuan pa namo ang gym kung available. Kung sa gym available, gym ta for the last 3 days. Pasabot, sir, ang satellite registration kutob May. Tama, no? Ang mo? Hantod maabot ang May 1. Okay. Pero after Undang na ta. May 1, nagyapon na Naagyapon until May 18, pero sa office na may ana. Mhm. Kay para katong mga uban nga kuan dili mapalaw, maabot og opisina kay last 18 days na siya. So atong expect ana is medyo dagan-dagan na gyud siyang parehistro. So dito na ta pundo, and magbalhin man galing ni for the last 3 days because of the katong volume sa tao. Yes. Dito lang gihapon duol sa opisina katong gym or sa multipurpose, based on availability kung unsay available. Sir, sa pagkakaroon nga dunay ongoing satellite registrations, walay registration sa opisina. Kung naami schedule sa registration or satellite registration, automatic close among office kay tanan computer dalhon na namo na didto. Pero dili na mo siya ginaingon nga bawal siya moadto didto. If na siya time asa mi nga barangay nakarehistro, pwede sila moadto. Maski paglain nga barangay sila, pwede gihapon sila magparehistro sa amo ang schedule of satellite registration. Sir, sa uban mga lugar, kini mga satellite registrations, wa man gyapon ga panumbaling mga tao, magulat gyapon og last day. Sa inyo ang paglibot suroy sa 18 ka barangay sa Santa Cruz, kumusta ang pagdawat sa mga satellite registrations nato? So far sa 15 barangays na amo ang naadtuan, medyo okay gyud kay daghan man sila magparehistro. And then before pa mi maabot ana, nagakaraban na or info Announce na. dissemination na ang barangay. So pag-abot na mo nakalinya na gina sila. So mga basically tagpila kada barangay ang makaparehistro diya sa mga satellite registrations ninyo. Ang among pinakadako na na-rehistro is katong barangay Batu, which is 1 day lang. Naabot mi og 400 plus. Daghan tog mga SK. And sa Asturga pod, 2 days mi didto naabot mi mga 600 plus na nagparehistro sa atong panahon na. Oo, so pag ingan ang crowd kay paano at least dili masayang inyong hago.
Di masayo inyong setup no kay ginaadtuan man gid sa mga tao pod. Mao da before mi magdawat sa request of barangay captains or katong barangay na magpa-satellite registration, amo pa jud silang ginapasigurado o amo silang gina-follow up na kung na-inform na batanan ang mga magparehistro dito para pag-abot namo at least dili sayang or kanang say tawag ana kanang sulit ang among pag-adto dito. Yes. Kay di pud ba basta-basta ang hago mag-set up ang gasto pagpadulong sa usa ka barangay nya sayangan lang pud sa ang higayon sa mga katawhan dito. So again, sa mga barangay officials kung doon na pa mo'y mga residente diya sa inyong barangay nga wa pa na rehistro, panahon siguro karon nga inyuhan ang i-request daan sa COMELEC. Sir, sa pagkakaron unsa ang mga barangay na wa pa nakapahigayon og satellite registration? Sa karon naatay upat ka barangays na wala pa naka-schedule, Mhm. katong Sinuron and Matutungan, Mhm. Zone 3 and Zone 4. So naistorya na mo ang kapitan dito sa Matutungan, Mhm. basin daw iya na lang hinahinayon og pada sa opisina. Mhm. Ug katong Zone 3 pod, mao pod ang ilang rason kay medyo duol lang man. Mhm. So para di na daw mahago pod or at least every day or every now and then naga-info sila na adto mog opisina sa COMELEC para makaparehistro na og makaboto karong barangay election. Sir, kinsa ba ang kinahanglan magparehistro? Mga first-time voters ba? Apil na tong mga unsa ba mga na-delete ba o para i-verify pod kung naa pa sila sa listahan? Sige daw sir. Sa pagkakaron, ang ato ang gina-accommodate is katong mga new registration, katong wa pa ginarehistro, nag-edad og 18, or katong maski paglampas na 18, basta sigurado gid siya nga wala pa siyang rehistro, gina-cater na mo na siya. Mhm. Katong transfer pod, transfer from gikan siya sa Digos, mobalhin diri sa Santa Cruz, or gikan siya sa Davao, Santa Cruz, gina-cater na mo na siya. Katong mga nangawala nga botante, katong na failed to vote twice, nagpadala na mitanan sa isa ka barangay kung kinsa tong mga pangalan na to para ma-inform nila na kinahanglan nila moadto sa opisina para i-reactivate ang ilahang records. Katupong magpa-change status, mali iyang spelling or nagminyo na siya, gina-cater gihapon namo na siya. Katong transfer within, same municipality pero different barangay, pwede gihapon gina-cater na mo na siya o katong magpa-reactivate updating his record or her record, gina-accommodate na mo na siya karon. Mhm. Sir, basig karon pag abot sa barangay election matinga sila, uy, nawa man ko sa listahan. Kinsa ang mga mawala sa listahan this barangay election? Katong mga mawala sa listahan, automatic naatay ginaingon nga AFIS katong automated fingerprint identification system, Mhm. which is mali ang iyahang pag-apply diri sa MOA og registration, imbis na wa siya kabalo na narehistro diri siya sa laing munisipyo, pagbalhin niya diri iyahang gi-applyan is new gihapon Mhm. instead of transfer. Automatic makita na iyahang pangalan sa fingerprint, ang i-delete na mo na siya is ang latest kung puro new. So dapat ginaawhag na ko ang mga tao pag narehistro na ka, tapos magparehistro ka diri, ayaw gid mo pag-ingon nga new ka, kundili mo ingon ka nga transfer ka kay narehistro ka sa lain. Maski pag wala na kay boto-boto sa atong munisipyo ha, basta rehistrado ka, automatic ang imong applyan is transfer gyud ka from transfer of registration. Mhm. Kay kung dili, maimbalido ito. Kay kung dili, once na maabot na tong gikan sa main office na katong identification or katong nagdoble, double multiple or na-effice siya, automatic, depende na siya ang i-applyan kung kinsa ang i-delete. Kung puro new ang iyang i-applyan, automatic katong latest ang i-delete na mo, magpabilin or mag-prevail katong karaan niya kung asa siya na-rehistro. Nana ba tayo ihap sa pagkakaroon pila ang registered voters diri sa ato sa Santa Cruz? Sir? Last nag-ERB mi atong January 19, Mhm. nanata karon sa 65,800 plus. Mhm. Dati 70,000 na siya but due to failed to vote twice, nag-delete mi siya, nakuhaan siya dako-dako. So mo to ginaawag na mo nakatong nga na-delete kung naa pa gid siya diri, wala lang siya nakaboto og twice. Balik gid siya or adto gid siya sa opisina para i-reactivate ang iyahang records. Katong 60,000 kapin, wapay apil tong mga nag barangay sa mga satellites, wa pa ninyo na plus.
Sa na-plus na katong gikan sa October 30 until December 31 pero sa Okay. pagkakaroon katong January to March mag-cut off na pud mi ana para sa ERB hearing. So, So madungagan pa basically, siya. mga ingana lang yun, no? Plus minus, mga max of 70,000 gyapon ta. Moabot jud tag 70,000 sa so far karon medyo daghan na gyud ang nagparehistro. Katong ginaingon nato nga 70,000 kato lang to siyang mga 18 to 18 up katong ano na siya registered na siya as voter sa barangay. Katong mga 15 to 17 wala pa nato to na count. Dagan-dagan jud ta karon, maabot jud ta karon og mga siguro until May 18 maabot tag mga 72 or 71,000. Sir, unsa ba yung mga calendar of activities nato dala nimo karon para aning barangay elections nato? Sa pagkakaroon na natay calendar of activities for this May November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. First is sugod naman tag rehistro karon from October 20 until May 18 and then ang filing of candidacy nato which is pila lang ka adlaw 28 from September 28 until October 5, 2026. Mo nang filing. Mo filing of candidacy include ana ang Sabado ug Domingo kung nabilong siya ana. Okay. And then once na lain siya karon dili pareho sa katong last national election or katong 2025 election na pag file nimo og certificate of candidacy dili pa ka kandidato until dili campaign period. Yes. But this barangay election once na nag-file na ka kuan na ka murag secured or Kandidato na ka. Okay. So, start ka, mahuman tag October 5. From start, September 28, naka-file na ka. Until October 21, dili na ka pwede magkumpanya. So, wala tay kuan karon kay kung once na mahuman na kag-file, mangumpanya ka pa na mabilong ka or makasuhan ka og premature campaigning. So, no campaigning for this period from September 28 until October 21. And then, followed na ta sa ato ang election period. October 3, start na tong election period which is katong nanay mga bawal, gun ban, until November 9. Sa November 22 until November 31 which is 9 days lang mo na siya ang ginahatag na to na campaign period for the barangay candidates. October 22 Okay. until October 31, 9 days lang. So diha pa ang pagpangampanya. Diri pa ang papangampanya katong mga nagkandidato or Oo. katong nag-file og candidacy. Yes, kay kato mga nilabay nga mga panahon, sir, di ba, mag-file og COC, nya dugay pa kaayo ang campaign period, pero ang kalihukan sa mga nag-file, mura ra gyapon nangampanya. Di ba? Whether we like it or not, mo maging realidad. Di ba? Kay moingon sila nga adi pa man may official candidates tungod wala pay campaign period. So wa pay bawal. Oo. Pero karon imong gi-mention, lahi ang patakaran nato, once naka-file na ka sa imong COC, considered kandidato na ka. Yes, mo na yung nakalahian karon once na nag-file na tag candidacy, considered as official candidate ka na. Depende lang if pag-abot sa Manila pag-file na mo ma-disqualified ka dito. So pero nanandito sila once na naka-file na ka considered as candidate na ka so prohibited na ka mangumpanya katong mga t-shirt magsuot. Bawal na siya and then dili po nato gina-allowed karon na kanang pagpangumpanya kanang kanang pag-file of candidacy mag t-shirt ug mga naong. So bawal na siya karon kay na-considered na naman na siya as prohibition of campaigning during September 28 which is the start nato sa filing of candidacy. So bawal lagi na siya. Okay. Again, ang filing of candidacy kano sa Sir Jonathan? Filing of candidacy nato is from September 28 to October 5, 2026 including Saturdays and Sundays. Straight na siya. Okay. Then ang campaign period, official campaign period kano sa? Ang official campaign period nato is from October 22 until October 31, 2026. Okay. Ang election ane November 2 ato nang isgutan sa atong pagbalik. Mura magdaghag na tingalang anong November 2 man in town. Kalag-kalag man na. Sa atong pagbalik ato nang isgutan, standby.
Balik ta diri sa atong panaguban-uban, serbisyo publiko sa 96.7 Muse Radio Davao del Sur. Again, maayong hapon sa atong mga sukintig paminaw. Atong programa alauna hantod alas 2 sa hapon, Lunes hantod Biyernes, 96.7 Muse Radio. Kauban gyapon nato Sir Jonathan Casquejo, ang election officer sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ganihan isgutan na nato ang mga ginapahigayon nilang satellite registration sa matag barangay. Isgutan na po nato ang calendar, election calendar. Kano sa ang filing of COC, kano sa ang election period, kano sa ang nang gitawag nga campaign period. Karon direta sa adlaw sa election. Sir Joe, nganong gihimo man ang November 2 ang ato ang election period? Sige sir. Sa election man gud na siya gina-conduct nato siya during the first Monday of the month. So natungnan man siya na Monday ng November 2. Mhm. So mo na diha gid siya timingan. Kung matimingan po na siya next for the other 4 years, kung ma-amend na to siya 4 years na ang election, November gihapon. Pag matimingan na siya Monday na siya ang November 1, so makandak yun yan na. Nya moingon sila nga unsa man ni disturbo man is kalag-kalag ni. Na mao mo gud na Natunong yun. natunong mo siya ingon nga tunong gid na siya kay sa balaod first Monday mo gid siya of the month. So Pero natunong na ang siya. isa po nato makitang advantage ani sir is naagyod ang mga tao dire. Di ba? Kay panahon sa kalag-kalag, muuli magita, mo bakasyon ta sa ato ang mga lugar, kung asa gyud ta na muyo, kay na dito ato mga paryenteng mga minatay, di timing na gyud sila dire. So isa po na ka-advantage para mo taas-taas ang ato ang kay kasagaran baya basta barangay election. Based na gyud na siya sa realidad. Barangay election murag gamay lang or dili na manumbaling ang uban. Yes. So this time na timingan man ta na November 1, November 2 is holiday magina na magina makauli magina siya. So ginahangyo po nato or ginaawhag nato na mamoto gid mo karong November 2. This So coming we are November. expecting mas taas ang voter turnout nato karon tungod aning pitsaha sa barangay election. Hopefully this November 2 expect nato na medyo mo taas kay kasagaran din ana di nakaabot og 50% na iya ang magboto during barangay. Taas ang iyahang average sa nagboto during sa presidential election. Yes. Midterm election medyo gamay-gamay lang, pero barangay election medyo Pinakagamay gamay din. ang atong output ana. So this time giasahan na to or ginakuan na to na medyo mataas karon kay November 2 man timingan na diri sila tanan. So, magboto sila from ang voting hours din nato ana is 7 AM to 3 PM lang. So di ta kaabot og alas 7 pero wa pa ta kabaloan ni kung ila gihapon tong i-apply tong early voting privilege para sa senior PWD o katong heavily pregnant from 5 to 7. So magdepende pa na siya kung paggawas na sa resolution kung naabag gihapon tong early voting. Pero ang sigurado nga di mausab kining adlaw, mo na ginang adlaw. Kanang adlaw mo na gina siya first Monday of November which is November 2, 7 to 3. So kung mo ibalik tong early voting, mag-start gyapon tong 5 to 7 for the katong persons sa akong Senior, senior PWD, katong mga buntis. buntis, heavily pregnant o katong mga mga mag-serve pa na taga gayon. Pwede na to na siya mga maestra. Watchers, apel ko. Watchers wala siya sa privilege. Wala sila apel. Wala siya sa Katong privilege. mga maestra lang. Mga maestra katong nagkuan sa election. You mentioned, sir, murag ang tao wag panumbalin basta barangay election. Tanaw ni mo unsa ka importante ang barangay election ug ngano dapat mo participate gihapon, mo appeal gihapon ang mga tao aning mga kalihukan. Kung ang national election is importante sa tua, pero mas importante ato yun hinumduman nga mas importante ng barangay election kay diha gyud na magsugod. Diha gyud na sa level sa barangay magsugod, dili ka pwede mo diretso daig national. So importante kaayo nga kita mismo makapili ta kung kinsay maayo na tong ibutang pagka barangay officials. So, dili na siya ingon nga baliwalaon lang nato kay barangay election lang na siya, wa ta kabalo, diha gyud na siya ang pinaka-importante sa tua kung ultimo tan di manulupyo. So unahon na to ng barangay hantod sa nasyonal. Kung importante ang nasyonal, mas importante na sa tua kanang barangay election.
Sa bagay, kung nag-uol ganita kinsa mahimong presidente, kinsa mahimong senador, kinsa mahimong congressman ug mayor, dapat samot nato nga hunahunahon kinsa ang mahimong barangay kapitan nato. Kay mo ba una nato masampit, Sergio? Mao gyud. Di ba? Na kay problema, na kay reklamo, di makamudagan sa mayor dayon. Mao gyud. Di makamudagan sa senador, di kamudagan sa presidente, di magiga sa imuhang purok opisyal, kagawad o kapitan. So diha gyud na mo rin naginingon na importante jud kay ng barangay election, mas importante na sa tua. Although dili pod na mas importante pod ang national kay mo gyud na magdumala sa tibuok natong bansa Pilipinas. Pero ang barangay election diha mo ta magsugod, ground na siya. Barangay election o katong mga SK para sa mga kabatanunan. Yes. And tanan nimo problema diha baya ka mo yang una nakikalaban sa silingan. Ang mga pulis po doon, di ba? Ibalik po ka sa barangay settlement, di ba? Barangay settlement gyapon. So it's good to know that who are your local leaders. Dapat kabalo mo kinsay mga leader sa inyuhang mga barangay. Ug di ninyo na baliwalaon minuso na barangay ra man na. Uy, lahi na ba ang barangay ron? Usahay mas dako pagpondo kini madagkong barangay, mas dako panig pondo kaysa sa mga gagmayng munisipyo usahay. Mao gyud. Kay kanang ako lang na unsaan lang sa tawag kanang Na-observe or kanang nakuan jud ako nga kanang dalan nga kalsada nimo Yes. sa pasud sa inyong balay nga daot. Di man ka pwede na makadiretso din sa mayor. So Yes. moagi jud ka dito sa barangay. Diha ana ka importante ang mga barangay officials. And kanang mga problema ha, na naman po na sila yung mga kaugalingong budget nga pwede ang barangay na lang ang musulbad sa mga ginagmayng problema diya sa inyong lugar. So again, imo na ito para lang ipasabot sa inyo ha, unsa ka importante ang inyong mga barangay officials, kapitan, kagawad. Now, dirita sa mga batan-on, Sir Jonathan, kining SK, unsa man ning importansya sa mga SK o kumusta ang partisipasyon sa mga kabatan-onan nato pag ingon sa eleksyon? Sa karon jud believe ko diri sa munisipyo Santa Cruz kay aware tanan ang mga SK. Daghan na kay nagparehistro ani katong mga nag-edad og 14 pa pero mag 15 siya on or before November 2 mo na siya kasagaran namo nakuha. Importante po kay ng SK kay mo na yung mga tingog sa kabataan, mo na yung magpadala sa tingog sa kabataan padung sa barangay until sa national level. So, again, i-classify ko nato, sir. Kining unsa to 15 to pila to edad nato? 15 to 17 pwede na sila makaboto na. Hantod lang sa SK. SK. Hanto ang SK man gud nato ang ato ang SK na edad is from 15 to 24. Diyan na siya. Maski pag natay regular na voters, pwede gihapon siya makaboto og SK basta ang iyang edad 24 pa ubos pa. Okay. So 24, klarohon na to ha. 24 pa ubos ang maboto niya. 15 dito sa 15. 15 to 17. 17 ang pwede iboto sa isa ka botante nga 15 anyos hanto 17 anyos unsang posisyon lang. SK lang katong gikan sa SK chairman hantod sa SK kagawad. Okay, Diyan di lang siya sila. pwede mo botog barangay kagawad. Dili na. Dili pa Dili na pwede. siya buitog barangay kagawad hantod barangay kapitan. Okay. So 18 pasaka ang pwede niya ibotar 18 to 24, tama? Yes. 18 to 24 ang pwede niya botohan SK kagawad, SK chairman, Correct. hantod. Tanan nga SK kagawad, SK chairman, barangay kagawad, barangay captain. Okay. So hantod 24. Hantod 24. Now, 25 above, di na po sila pwede mo botar og SK. Di na po sila kabutar, dito lang sila sa kagawad hantod sa kapitan. Okay, may nang klaro ha, at least na-gets na to. Kaya usahay, di ara ba ang problema? Kaya ang biniya, makabotar siya og barangay kapitan. Di ba? Dili na day pwede. No? Again, 15 to 17, SK Kagawad, hantod SK Chairman. Yes. 18 to 24, SK Kagawad, SK Chairman, Barangay Kagawad, Barangay Chairman. Yes. 25 hantod 100 kapin. Hantod 100 kapin years old, Barangay Kagawad na lang og Barangay Chairman. Yes. Correct. Yan, may nang klaro ha. May nang klaro. Sir, karon kining ato ang election day, on the election day na, kumusta ang preparasyon ninyo COMELEC beyond registration para ang mga eskwelahan dito maghihapon, basic, classrooms, mga clustered precincts, ana gihapon?
Sa pagkakaroon, murag same lang gihapon sa barangay election, medyo mo gamay-gamay lang siya. Mao bitaw na ang iyang voting hours is 7 to 3 na lang, 8 hours. Mm. Straight siya. And then ang ato ang election karon is manual. So dili ta magamit og katong computer or katong Machine. BCM machine. Mm. So manual na to isulat ang mga pangalan kung kinsay gusto natong butuhan. Mhm. And then naapon na siya appreciation of ballots during sa daghan na siya og mga kuan kay na may uban nga di kay masabtan ang sulat pero na siya appreciation of ballot kung Yes. asa siya bilong tong botoha to. Napoy mga wrong spelling wrong. Na wrong spelling basta mabasa okay na siya. Okay. Katong inconvent rule naapod to siya parehag apelyido Mhm. dito mapasok sa inconvent pero medyo dugay-dugay pa na siya sa training na siya pohon sa mga teachers during sa canvassing. Mhm, mhm. So, pag inga ng barangay election nato nga manual, expected madugay nato ang resulta ani, dili pod. Once na 7 to 3 after an accounting naman na siya, Mhm. magdepende na siya sa mga teachers. Ang madugay-dugay lang nato kung katong isa ka eskwelahan lang na isa ka barangay, isa ka eskwelahan lang sila na butang. Mhm. So medyo dali lang na siya kay ang mga results diretso na dito. Mhm. Ang medyo madugay lang dito katong naitagtulo ka eskwelahan Mhm. sama sa Sibulan kay gikan sa cluster 2 Mhm. dili pa siya makaka-canvas dito og star or di pa siya mahuman og canvas dito not unless na katong cluster 2 dalhon pa to niya resulta nan sa cluster 1 which is katong canvassing center diha lang ta madugay Mhm. pero sa pag-counting atong ginakuan na siguro expected na to by 9 o'clock 10 o'clock na makaproklima na. Okay. So ang proclamation sana dito na sa nagkadaiya mga kuan na presinto, tama ba? Yes, No. Dili naman na dalahon dire unlike sa municipal. dili na dalhon diri. Mhm. Napo na siya set of board of canvassers Yes. once na nahuman na ang 3 o'clock Sa barangay board of canvassers. barangay board of canvassers mga teachers gyapon na siya once na nahuman na ang ilahang election counting lag start mag-prepare na po to sila for canvassing kay tanan result dito dili na mata mo gamit og computer and for transmission dito nila dalhon by hand katong mga results and dito i-canvass sa board of canvassers. Okay. Sir, pagkainga ni election, doon na po yung ginapatuman nga nationwide gun ban and liquor ban. Kanus agani na siya, sir, again, para pa-remind na itong mga tao? Ang liquor ban na to mag-start from the eve of the election which is November 1 starting sa 12 midnight. So wala na di na pwede magkuan na. And then ang gun ban nag-start naman ta atong election period, dugay na siya nag-start. Ang gun ban na to nag-start na ta og katupang October 3 until November 9. Gun ban na siya tanan pero ang liquor ban na to is from the eve of the election. So, unsa ba? November 1 1 sa alas 12. So, pagka ng mga lagkalag, mag-reunion, inom mo daan. Hindi mo magpaabot. Ay napaabot og og alas November 12. 1. Ay mo paabot og alas 12. Bawal na dakpon na mo na. Murag diha gyud daghang madakpan ba, Sir John? Imo nang style ro sa election. Anyway, last message nimo sa ato mga katawhan, panawagan announcement nimo, sir. Mensahe. Okay, sa mga taga Santa Cruzians or taga munisipyo sa munisipalidad sa Santa Cruz, ginauhag ta mo na ayon ang pagpaabot og sa last day sa registration kung naamoy higayon, open mi Monday to Saturday, mag-cater mi sa tanang daghan mi og kanang gi-cater karon tanan from registration, transfer, correction of entries, reactivation, mag-change status, gina-cater na mo siya tanan karon. Katong nagpangidaron masig nag-alanganin pangidaron og 14 pero karong tuiga di ay mag-15 siya on or before November 2 pwede na siya magparehistro para makaboto siya pagka-SK and then nagasuri pa mi na schedule sa barangay gina-post man namo na schedule from the time na nami satellite registration closed jud ang amo ang opisina pero pwede mo muapas didto para magparehistro gina-cater gyapon namo siya. Isang dili siya taga dito nga barangay. Masking dili taga dito nga barangay basta maabot siya dito gina-cater namo na tanan. Okay. Daghang salamat Sir Jonathan Casquejo, ang election officer sa Commission on Elections para sa Santa Cruz, Davao del Sur. Standby mo, balik ta ha pag umas pipila ka mga painom. Standby.